Magandang gabi Sir Bob at sa lahat ng mga nakikinig sa inyong channel. Isa ako sa mga listeners nyo. Pinag-isipan ko pang mabuti kung ibabahagi ko pa yung naging karanasan naming magbabarkada nang minsang umuwi kami sa probinsya ng lola ni Mike. Ako nga pala si Abel, hindi ko tunay na pangalan. Ganon din yung aking mga barkada, para na rin sa privacy namin. Baka kasi sabihin ng iba gawa-gawa lang yung kwento namin para mapag-usapan. Iba kasi ang takbo ng isipin ng mga tao ngayon. Bali dito kami sa Laguna, Sir Bob, at pagkakasama sa trabaho. Yung probinsya ni na Mike ay sa Quezon, bayan ng Sariaya. Maganda at tahimik doon. Malawak ang dagat at panay bukirin din. Bali nagpaalam kaming tatlo na magbabakasyon. Tutal naka-jackpot kami sa trabaho. Mabuti at mabait naman yung boss namin. Kaya pinayagan ng leave. Bale 28 na kami na mga barkada ko nun. Dahil binata pa naman ako, happy-go-lucky lang. Pero syempre, hindi ko nakakalimutan yung mga magulang ko na nasa Cebu. Nagpapadala ako dito kada buwan dahil medyo malaki naman yung sahod ko. Hindi ko na lang sasabihin yung trabaho ko, basta legal yon. 1 taon nang nakalipas mula nang mangyari ito sa amin. Umuwi kami sa bayan ni Mike gaya nga ng nabanggit ko. Natuwa kami ni Simon dahil ang ganda nga ng bahay nila. Up and down na hindi makaluma. Modern ang tema ng itsura ng bahay ng lola ni Mike. Naroon ang mama niya. Natuwa ito dahil hindi nagsabi si Mike na uuwi. Ang sarap ng hangin, presko at amoy na amoy mo ang palay. Halos marami ring puno ng niyog sa lugar. Marami ring mga mais kaya sagana talaga dito. Ang sarap kayang mabuhay sa isang lugar na malayo sa toxic na tao at polusyon. Pinasok na namin yung mga dalang gamit. Sabi ko kay Mike ay dito na lang kami sa baba para hindi makaistorbo sa mga natutulog sa taas. Pumayag naman siya at sa isang kwarto lang kami. Total, maluwag naman ang kwarto sa baba. Bali sa baba ay may 3 kwarto. Sa taas daw ay 2 na malaki, kaya mas ginusto namin sa baba na lang. Unang gabi namin dun ay naging maayos naman, sir. Malabig ang hangin, tapos maraming mga kabataan sa labas ng kalsada, kaya hindi rin nakakainip. Ang ganda dito sa inyo, pre, no? Buti walang mga siraulo. Sabi ko kay Mike, kaya natawa naman siya. Ang sagot niya ay wala nga raw. Kaya tahimik sa lugar nila. Nag-iya na siyang natulog. Nahiga na sila ni Simon. Pero ako ay lumapit pa sa bintana, saka naupo doon. Malapad kasi yung bintana na kahoy nila at malabig din ang hangin. Kaya naman naupo ako doon. Siguro mga kalahating oras na ako sa bintana. Nang bigla kong marinig yung mga yabag sa taas. Tumayo ako at nakiramdam. Ang sabi ko pa nga sa sarili, ang ingay naman nilang maglakad sa taas. Mabuti pala talaga ay dito kami sa baba piniling matulog. Kung hindi ay baka maistorbo din namin sila. Mga ilang minuto rin na palakan-lakad yung mga yabag na yon, Sir Bob, kaya hindi ako makatulog. Naisipan kong lumabas muna para na rin kumuha ng tubig na maiinom. Pagtingin ko sa wall clock, pasado 10:00 na rin. Iniisip ko kung bakit ang ingay pa rin nila sa taas. Tumuloy na akong kusina. Pagpasok ay agad akong kumuha ng tubig. Doon na rin ako uminom tapos lumabas agad. Pinakiramdaman ko muna kung may naglalakad pa sa taas. Nakarinig din ako na para bang may tumatawa. Boses sa babae yon. Hindi ko na natiis at umakyat ako para tingnan. Madilim sa buong bahay. Ilaw lang ng buwan mula sa bukas na bintana ang nagsisilbing liwanag. Pagtuntong ko sa pinakataas ay naglakad pa ako para tingnan kung sino ba yung hanggang ngayon ay gising pa. Hindi pa ako nakakalayo sa hagdan. Sa dulo, nakita kong may babae sa pintuan sa dulong bahagi. Nakatalikod siya. Napatigil naman ako. Nasabi ko tuloy sa sarili na may kasama pala kaming dalaga. Pero bakit kanina ay mama lang ni Mike yung sumalubong sa amin?
Tapos hindi rin siya sumabay sa pagkain. Pero naisip ko na baka mahiyain siya kaya ganon. Hindi na ako lumapit pa dahil baka maistorbo ko yung dalaga. Bumalik na lang ako sa baba para matulog na rin. Ilang minuto na lang 11:00 na. Pagpasok ko sa loob ng kwarto ay gising si Simon. Tinabihan ko siya. Nagtanong pa kung saan ako galing. Hindi ko na sinabi na may nakita akong babae. Basta ang sagot ko ay uminom lang. Nahiga na rin ako noong mga oras na yon. Hindi pa man ako napapapikit ay naarinig na ako ng mga nagtatakbuhan sa taas. Napatakip na lang ako ng unan sa ulo para kahit papaano ay maatulog din ako kahit ilang oras lang. Kinabukasan ay tinanghali ako ng gising. Medyo magarot yung ulo ko dahil sa puyat kagabi. Late na rin talaga ako nakatulog. Hindi ko na rin alam kung anong oras. Basta madaling araw na yon. Nakaupo na ako noon sa kama nang pumasok si Mike at natatawa pa. Sabi niya, mukha daw napasarap yung tulog ko dahil magtatanghali na. Ang sabi ko naman, dahil yun doon sa ingay sa taas kaya ganon. Tinanong niya kung anong ingay sa taas. Si mama lang naman daw ang nasa taas kagabi. Nagtaka ko siyang tiningnan. Imposible yun kako dahil nakita ko pa nga yung babaeng nasa dulong kwarto kagabi. Tapos may mga nagtatakbuhan at palakad-lakad sa taas. Lumapit siya at sinabing wala naman daw bata sa bahay. Napailing na lang ako at pumasok ng CR. Pagdabas ko ay wala na si Mike. Naasalubong ko yung mama niya at nagtanong kung maayos daw ba yung tulog namin. Ang sabi ko naman ay ayos lang, kaso medyo maingay. Sa sinabi kong yun ay kumunot ang noo niya. Kaya agad kong sinabi na may lakad ng lakad sa taas at nagtatakbuhan pa nga. Tinanong ni tita kung sino daw yun. Sabi ko, may nakita akong babae sa dulong kwarto nila. Hindi nagsalita si tita dahil doon. Basta, parang halata sa mga mata at ekspresyon niya na narakot siya. Pero hindi ako sigurado. Nagpaalam na ako dito para magpunta ng kusina. Magkakape sana ako nang maabutan ko doon sina Simon at Mike. Natatawa si Mike dahil kinuwento nito kay Simon yung nakita ko kagabi. Hinayaan ko na nga lang silang dalawa. Sa loob ko pa ay paniniwala nila yon kaya bahala na sila. Nagtimpla muna ako ng kape saka lumabas ng bahay para lumanghap ng sariwang hangin. Ang daming mga tao sa bukid noon. Halos yata lahat ay naghahanap buhay. Lumapit si Simon at nagtanong tungkol sa nakita ko kagabi. Sinabi ko, kaso natawa lang ang loko. Lumayo na lang ako sa kanya. Bahala na kung maniniwala sila. Mabilis lumipas ang maghapon, sir. Nasa sala ako noon habang yung dalawa ay may binili lang. Naiwan ako doon dahil nasa taas yung mama ni Mike. Lumakas bigla yung hangin kaya pinatay ko na yung ventilador. Sarado naman yung pinto. Tapos yung mga bintana na aladlad ang mga kortina pero hindi mababakasan na humangin. Tumayo ako sa pinatayong TV. Naapagtataka na humangin kanina pero walang palatandaan na may pumasok mula sa bintana. Kaya lumabas ako at doon na asalubong ko yung dalawa. Nagulat pa nga ako. Niyaya nila ako sa loob ulit. Pero bago yun ay tumingala muna ako. Doon sa may bintana, parang may naasilip na babae. Kaya imbis na pumasok ako, lumabas ako ng konti para mas makita kung totoo nga ba na may babae doon. At oo nga Sir Bob, hindi ako pwedeng magkamali. Tao yun at babae nga. Siya'y nakita ko kagabi sa dulo ng kwarto sa taas. Tinawag ko si Mike nang hindi nag-aalis ang tingin doon sa babae. Mabilis naman siyang lumapit. Pero saglit ko lang binalingan ng tingin si Mike nawala na doon yung babae sa bintana. Sabi niya bakit daw ba at kung maatawag ako para ba akong nakakita ng multo. Sinagot ko na lang siya ng wala at nagkamali lang. Tinapik niya ako sa balikat
sa kaniyaya sa loob. Ibig talagang sabihin ay may multo doon sa bahay ng lola niya at hindi niya alam yon. Pumasok ako at nandun na rin yung mama niya. Tinanong ko kung may kasama ba silang dalaga. Umiling si Tita Lisa, kaya mas napaisip ako na baka totoong multo nga yung nakita ko. Pero bakit ako lang yata yung nakakakita? Kinagabihan, nasa loob lang ako ng kwarto. Iniisip ko kung ganoon din kaya mamaya. Sinabihan ko yung dalawa na wag munang matulog ng maaga. Niyaya ko silang maglaro ng baraha para hindi agad antukin. Pumayag naman ng mga loko. Tapos na pala kaming kumain noon. Ang sabi ni Tita ay matulog na rin at wag nang pansinin ang mga ingay sa labas. Kung ganun ay alam rin pala niya. Nagtatawanan at kwentuhan na lang din kaming tatlo. Dahil bandang alas 10 na rin nun at mukhang hindi na uulit yung ingay kagabi, inatulog na nga kami. Pero hindi pa man nagiinit ang likod namin ay nakarinig na kami ng mga yabag at takbuhan sa taas. Kaya napabangon sina Mike at Simon. Tanong ni Mike kung narinig ba namin yon. Napatingin kami. Hanggang sa lumakas at tila naghahabulan na sila. Ang sabi ko pa nga na yun ang sinasabi ko sa kanila pero ayaw nilang maniwala. Nagpa siya aming lumabas para puntahan ang taas. Walang tao. Pero mula ulit sa pinakadulong kwarto ay nakita naming tatlo ang babaeng nakita ko rin kagabi at kanina sa bintana sa taas. Napaatras si Mike. Ganun din ako. Dahil sa pagkakataon na yon ay humarap na yung babae. Hindi ko masyadong maaninag yung itsura niya pero halatang namumutla. Napasigaw naman si Simon sa takot kaya tinakpan ni Mike yung bibig nito. Dahan-dahang lumalapit yung babae sa amin kaya sa takot muntik pa akong madapa. Nagtatakbo kaming tatlo habang malakas na napapasigaw si Simon. Hanggang sa magising na nga yung mama ni Mike. Nakaupo kami noon sa sala at walang tigil ang paglalakad pa rito ni Mike habang nagsasalita at kinakausap yung mama niya. Doon namin nalaman na naririnig din pala ni Tita yung mga yabag pero binabaliwala lang yon. Ayaw daw kasi niyang iwan ng bahay na pamana ng lola ni Mike at hindi naman daw nananakit ang mga ito. Kumbaga, yung mga multo at elementong nasa bahay ang kasama nilang nakatira doon. Peaceful coexistence ang tawag doon. Kinabukasan ay nagpa siya na aming bumalik ng Laguna. Nahihiya na rin ako sa mama ni Mike pero wala na akong magagawa dahil takot na takot talaga si Simon. Hindi na nga halos nakatulog kagabi. Mahirap din pala yung may kasama ka nga sa bahay kaso ay hindi naman buhay. Kaya naging madalang na lang yung uwi ni Mike doon. At ako naman, hindi na rin sumasama kung nag-aayaman siya sa kanila. Hanggang dito na lang yung kwentong kababalaghan naming magbabarkada. God bless at more power sa inyong channel. Magandang gabi sa inyo, Boss Bob. Ganon din sa mga palagi na asubaybay sa channel nyo. Isa na nga ako doon na kada araw ay nag-aabang ng mga bago mong uploads. Actually, duwag talaga ako. Pero gustong gusto ko talaga nakikinig at nagbabasa ng mga nakakatakot na kwento. Ako nga pala si Rika. Gusto ko lang i-share sa inyo itong nakakatakot na karanasan. Nagkayayaan kaming magkakaibigan na magbakasyon sa isang resort sa lugar nila sa Capiz. Ako naman ay dahil mahilig mag-swimming ay gora na. Sabi ni Mama, delikado daw sa Capiz dahil maraming aswang. Kaya nagdalawang isip pa ako nun. Pero ang sabi naman ni Mia, yung kaibigan kong mag-birthday ay hindi naman daw totoo yun. Kaya sumama na ako. At dahil mabait ang mga magulang ni Mia, doon daw muna kami kahit mga 3 araw. Sumakay kami ng van noon dahil sinundo ako ng mga ito. Ang sosyal nga Expected talaga na malayo ang biyahe. Nang naarating na kami sa Capiz at nang malapit na raw kami
ay diretso na pala sa isang resort yung van. Kaso, unang kita ko pa lang sa resort ay kinilabutan na ako kasi parang luma na at saka ang tataas ng damo sa paligid. May iilang mga tao kaso parang hindi masaya yung mag-overnight kami doon. Huminto na yung van kaya bumaba na kami. Bali 4 pala kami magkakaibigan. Ako, si Mia, Pearl at Trina. Nasa bahay na pala ni Mia ang mga gamit ng 3. Pagdapit namin sa entrance, yung ibang guest ay pauwi na. Sabi ko sa 3 na sa bahay na lang kaya ni Mia, kaso ayaw nila dahil narito na raw kami. Libre yung entrance namin dahil sagot nga ni Mia. Excited yung 3 habang ako naman ay hindi mapakali. Yung tubig sa pool, berde na nga at parang hindi pinapalitan. Kaya sinabi ko sa sarili na hindi ako lulusong doon. Pagpasok namin sa room, kakaiba na agad yung presensyang naramdaman ko. Masasabi kong wala naman akong third eye, Sir Bob, pero parang malakas yung pakiramdam ko sa paligid na hindi maganda. Hindi ko inalis yung mga gamit ko sa bag. Iba talaga yung vibe sa kwarto at sa paligid. Nag-aya na yung 3 na lalabas pero hindi ako sumama. Basta tumayo ako at lumapit sa bintana. Marami-rami ding mga tao doon at ang saya nila. Narinig kong nagbukas yung pinto kaya naisip ko na baka bumalik na yung isa sa 3. Nagsalita ako kasi ramdam ko na nasa likod ko lang siya. Tanong ko, may nakalimutan ka ba? Sabay harap ko nun. Pero wala naman palang tao. Kumunot yung noo ko dahil doon. Sarado yung pinto pero alam ko na nagbukas yun kanina lang. Napaisip tuloy ako at kinabahan. Napakaripas ako ng takbo. Akala ko nga hindi ako makakaalis doon. Naabutan ko silang 3 na basa na at naliligo. Tumingin pa ako sa kwarto namin pero wala talagang tao doon. Hanggang sa naaramdam ako ng uhaw. Mabuti na lang at may water dispenser doon. May mga plastic cups din. Pinatulo ko yung tubig. At nang iinumin ko na, agad ko rin na itapon dahil parang may nakita ako sa baso. Parang buhok siya. Nang pinulot ko, wala. Tubig lang talaga. Bigla akong napasigaw noon ng gulati ni Trina. Ang sabi ko kung bakit at wag nga siyang nanggugulat. Nainis talaga ako sa kanya noon. Tapos siya ay tatawa-tawa pa. Parang bata lang. Bakit daw kasi ayaw kong maligo? Sinagot ko na lang ng may dalaw kasi ako kaya hindi pwede. Matapos yon ay umalis na. Bibili yata ng kape. Naglakad ako pabalik sa cottage. May isang matandang babae na may kasamang batang babae. Naupo ako sa gilid. Dahil malapit lang yung maglola, narinig ko yung sinabi ng bata. Sabi nito, pinakita daw siyang babae kanina sa pool. Muntik na raw siyang malunod dahil hinila yung paa niya. Natakot ako dahil baka nga totoo. Tumayo yung maglola tapos mukhang nabahala yung matanda. Kaya lumabas na sila ng resort. Narinig ko na lang na sumisigaw si Mia. Nanlak yung mga mata ko nang hila niya si Pearl kaya napatakbo ako agad. May lifeguard din na naroon. Napatakip ako ng bibig dahil maputla na yung labi ni Pearl. Umiiyak si Mia dahil hindi raw niya maintindihan kung bakit hindi niya naabot si Pearl gayong magkatabi lang daw sila. Binigyan ng CPR si Pearl. Nakahinga kami dahil nagising siya at naiduwal na yung tubig. Umiiyak siya at niyakap si Mia. Ang sabi nito, para daw may kung anong sa ilalim ng pool na humihila sa paa niya. Kinilabutan ako doon dahil yun din ang sabi ng bata sa lola niya kanina. Tinulungan kong makatayo si Pearl. Tapos ay doon na kami nagpunta sa room namin. Agad nagbanlaw yung dalawa. Si Trina naman ay dumating na. Tapos na si Mia at ang sabi ko dito ay umuwi na kami. Sumang-ayon din si Pearl. Sabi ko ay sa bahay na lang nila kami magstay at siguro maglibot sa lugar nila kinabukasan.
Tumango naman siya, kaya nagkatinginan pa kaming dalawa. Paglabas ni Trina ng banyo, nag-ayos na kami ng gamit. Ako, dahil hindi ko inalis sa bag yung damit ko, naupo na lang ako at hinihintay sila. Hanggang sa magbukas ng kusa ang pinto at biglang nagsara ng malakas. Napasigaw kaming apat dahil sa gulat at takot na rin. Nang walang kaabog-abog ay biglang bumukas at doon din namin nakita sa siwang ng pinto yung mga matutulis na kuko. Nanlaki ang mga mata ko habang umiiyak yung tatlo. Magkakayakap nga kami dahil sa takot. Sumigaw na si Trina ng tulong pero andoon pa rin yung mga kuko. Tapos biglang lumabas yung maitim at parang lalaki. Mapula ang mga mata niya na may mahabang tenga. Sigawan kaming lahat ng tulong, Sir Bob. May dumating naman kaya napatigil kami at una-unahan na lang na lumabas. Wala na pala doon yung van na inarkila ni Mia, kaya pumara na lang kami ng masasakyan. Sakto may parating. Tama yung kutob ko simula pa lang. May kakaiba na talaga sa lugar na yon. Nagulat pa yung mama ni Mia kung bakit kami umuwi agad. Akala niya ay overnight kami. Kinuwento namin lahat ng nangyari. Hindi maapaniwala at tag-alala talaga yung mama niya. Bale 3 araw nga kami nagstay sa place ni Mia, pati na naglibot sa ibang lugar. Maganda naman, pero hindi talaga maialis sa akin yung takot na baka anytime sugurin kami ng nilalang na nakita namin sa resort. Magmula noon, nabawasan na yung pagsiswimming ko, mapa-resort man o dagat. Kusa na akong umiiwas dahil baka maulit na naman yung nangyari sa amin sa resort. Baka may mangyari o hindi makaligtas. Hanggang dito na lang, Sir Bob, ang kwento. Sana ay mabasa ninyo itong shinare ko at marinig ko sa Adiliman Horror Stories. Magandang araw sa inyo, boss, pati na sa lahat. Palagi akong nakikinig sa mga uploads nyo. Ako rin ay may kwentong kababalaghan na gusto kong ibahagi sa lahat. Bali dito kami sa Maynila naninirahan. Nagbakasyon kami ng biglaan sa probinsya ni na tatay dahil sa biglaang pangyayari. Maliit pa lang ako nang lumipat kami. Sa Iloilo talaga yung lugar, pero dahil gusto ng tatay ko na maipagsapalaran dito ay nanatili kami sa Maynila ng ilang taon na rin. Mga dekada na nga. Nangyari ito taong 1985. Nasa 14 anyos pa lang ako noon kung susumahin. Isang tawag kasi mula sa aking tiyahin ang gumulat dahil namatay na raw yung kapatid ng tatay ko. Bunso yun sa kanilang magkakapatid. Bali tatay ko ang panganay at 4 sila. 3 lalaki at 1 babae. Tumulak kami pabiyahe para umuwi dahil yung huling usap pa nila ay masigla pa yung tiyo ko. Kaya lang ang gulat namin nang sinabing patay na raw ito at 3 araw na lang ay lilibing na. Ako nga pala si Eric, sir. Kami ng pamilya ko noon ay patungo na rin sa bayan ng Iloilo para maipagluksa sa pamilya ni tatay. At dito na nga magaganap ang isang malagim na pangyayari sa buhay naming lahat. Isang bangungot na hindi ko alam na harapin ko pala. Nag-iimpake na ako noon dahil minamadali na kami ni nanay. Hindi ko maiwasan na magtaka kung bakit 3 araw lang at mabilis yung ililibing. Fast forward para mabilis na. Kasalukuyan na kami nung nasa biyahe pero tahimik lang si nanay. Habang si tatay naman ay nakapikit kaya hinayaan ko lang sila. Makalipas ang mahaba at nakakainit na biyahe ay sa wakas nakarating din kami. Pagdating namin sa tarangkahan ng lugar nila ay medyo malayo pa yung bahay ng lola ko na nanay ni tatay. Nang naroon na kami ay naapagtataka na kahit nasa loob na kami ng bahay may mga bantay pa rin yung kabaong. Hindi naman ako nagtanong nun. Basta pinagbasdan ko lang sila.
Narinig ko na lang na wag daw iiwan ang kabaong ng walang bantay dahil baka daw palitan ng katawan ng saging. Mga pamahiin na mukhang sinusunod doon sa lugar. Kinalabit ko si nanay at tinanong ko kung bakit. Ang sabi niya ay masama daw iwan yung kabaong ng walang bantay. Pwede raw kasing palitan yun. Maya-maya, isang mabaho at napaasangsang na amoy ang naamoy namin sa paligid. At dahil sa probinsya ito ng tatay ko, ay lahat ng pamahiin alam nila. Nawala ang mga nakikiramay sa labas kahit na maaga pa noong mga oras na yon, Sir Bob. Siguro mga alas 9 pa lang ng gabi. Isinara naman ni tatay ang pinto habang hinila kami ni nanay sa upuan. Tinanong ko si nanay kung bakit, pero hindi siya nagsalita. Tahimik lang ang lahat. Hanggang sa maarinig kami sa labas na para bang may naglalakad at umuungol pa nga. Nakakakilabot, kaya napatawag na lang si nanay sa Diyos dahil doon. Basta Sir Bob, kahit ako hindi ko maintindihan. Pero yung mabahong amoy, naroon pa rin siya at hindi mawala-wala. Napaigtat ako nang biglang umalulong yung mga aso. Nagtakip ako ng tenga dahil nga nakakatakot yung mga alulungan nila. Yung mga kapatid ni tatay nakatalungko lang sila at hindi nagsisipagsalita. Hanggang sa lumabas yung asawa ng namatay at may dala itong asin. Basta na lang niyang isinaboy ang dala sa pinto at pintana. May dala pa nga siyang bawang. Ilang minuto lang ay nawala na yung mabahong amoy. Nakahinga na ng maluwag ang lahat. Sumilip pa yung tito ko sa butas ng bintana na para bang may tinitingnan doon. Maya-maya lang ay binuksan na nila ang pinto maging yung mga bintana. Wala na talaga yung mabahong amoy. Dahil hindi na ako nakatiis sa biglaan na kilos nila, ay nagtanong ako kay nanay nang maiwan kami doon sa loob at kami na ang nagbabantay sa kabaong ni tito. Nay, anong meron? Bakit may ganon? Tanong ko pa. Lumapit siya at hinawakan yung balikat ko. Sabi niya, dito raw kasi sa Iloilo ay may gumagalang mga aswang. Nanindig ang balahibo ko sa batok nang sabihin niyo ni nanay. Mabuti pa kung multo, hindi ka magagalaw. Pero aswang na ang usapan. Muntik na akong mapamura noon, Sir Bob, sa mura kong edad. Dagdag din nanay na mga balbal daw ang tawag doon. Kwento na rin daw yon ng ilang mga namatayan sa lugar. Mas marami sa Kabisayaan. Natakot na ako dahil doon. Kaya pala may mabahong amoy. Yun daw ang palatandaan kapag nasa paligid ng aswang na kung tawagin ay balbal. Marami na raw ang nagpatunay na meron ng ganon nilalang. Kadalasan ay naghuhukay raw ito sa mga puntod ng bagong libing lang. Katawan ng saging ang bitbit nito kung nais ng balbal na palitan ng isang bangkay sa lamay. Lumipas ang isa pang gabi. Nawaglit sa isipan ko yung tungkol doon kaya nabutan ako ng gabi sa labasan. Bigla-bigla akong nakaamoy ng mabaho at masangsang kaya kinilabutan ako agad. Sa takot ay nagtago ako, Sir Bob, sa ilalim ng lamesa na pinagpatong-patong ko para hindi ako makita ng sinasabi nilang balbal. Rinig ko pa ang sigaw ni nanay dahil malamang ay hinahanap ako nito. Palapit ng palapit ang amoy kaya halos masuka ako dahil doon. Pero pinigil ko para wala itong marinig. Kitang-kita ko yung anyo nito, sir. Para siyang malaking asong itim pero may mga kamay at matutulis na kuko. Tumutulo pa yung laway nito. Mangyak-yak na nga ako noon dahil sa sobrang takot. Narinig ko si nanay na tinatawag yung pangalan ko. Habang ako ay naiwan sa labas sa pagmamadali nilang isara ang pinto. Huminto ang aswang sa tapat ng lamesa kung saan ako nakatago. At sa isang iglap, nawala yung lamesa at tumambat sa akin yung aswang habang naatingin sa mga mata ko. Umakma siya sa akin at sa takot ko ay napasigaw na lang ako ng malakas at pumikit. Huli ko nang narinig yung malakas na putok. Pagdilat ko
ay naabulagta ng aswang sa harapan ko at hawak ni tatay ang isang shotgun. Biglang tumakbo si nanay at hinila ako, kaya nagpahatak ako dito. Nanginginig yung buong katawan ko dahil doon, at saka doon ako napaiyak habang kayakap si nanay. Biglang nawala yung aswang doon sa kinahihigaan nito, kaya pumasok ulit ang lahat. Baka kasi tumakas na. Walang natulog noong mga oras na yon, Sir Bob. Nang mag-umaga ay nagpa siya ang lahat na ililibing na si Tito. Siniguro din nila na nakasemento ang paglilibingan niya. Mahirap na raw at baka maisahan ng mga katulad ng sumalakay sa amin kagabi. Noong una ay hindi ako naniniwala sa mga ganon dahil imposible talaga na merong aswang. Hanggang sa ako na nga ang makasaksi at kamuntikan pa akong madali, sir. Kaya sabi ko sa mga magulang ko na umuwi na rin kami agad. Isang gabi lang ang pinalipas namin at bumalik na kami ng Maynila. Kakaibang karanasan yon para sa akin na hindi ko makakalimutan. Magpasa hanggang ngayon nga ay sariwa pa rin sa alaala ko ang mga nangyari noon. Hanggang dito na lang ang kwentong nakakakilabot at nakakatakot na naranasan namin noon. Sana'y magsilbing tanda na rin sa iba na walang masama kung maniwala ka sa mga kababalaghan at paniniwala, lalo na kung hindi ka naman pamilyar sa lugar. Maraming salamat, Sir Bob, at palagi sana tayong manalig kahit anuman ang pagdaanan natin sa buhay. Tuloy-tuloy lang sa pagkukwento sa channel at may kinig pa rin ako kasama ng pamilya ko